Panginoon po naming Diyos. Ama, na maawain at mapagmahal po sa lahat. Sama-sama po kami nagpapasalamat ng marami po sa iyo. Dahil pinamalagi mo po ang aming buhay kasama ng aming mga magulang at mga kapatid sa kabila po ng kahirapan at kaguluhan, pati na ng mga karamdaman. Ama, hanggat may buhay at lakas po kami, hindi po namin magagawang limutin ka at sambahin ka. Sapagkat ang totoo, Ama, sa pagsamba lamang kami nagkakaroon ng kapayapaan. Naiibsan po ang aming kalungkutan at ang aming mga karamdaman. Kaya buong kababaang loob na inaanyayahan ka po namin, dalawin mo po ang aming pagsamba. Halina sa aming mga puso. Yakapin mo kami ng iyong pagmamahal upang kami ay magkaroon ng kapayapaan. Huwag mo pong aalisin ang iyong pagpapahinuhod sa amin. Parang awa mo po na patawarin ang aming mga kasalanan. At huwag mo po kaming paaalisin sa iyong banal na harapan. Mula po sa aming mga puso ay may kagalakan. Amin po ngayong inihahandog ang aming mga abuloy naway iyong basbasan upang magamit sa pangangailangan ng iyong iglesia. Lalo na sa pagpapalagana ng iyong banal na salita. Sumasampalataya po kami, nababasbasan mo rin ang kabuhayan ng iyong mga lingkod upang aming maibigay ang pangangailangan ng aming sambahayan at makatulong sa aming kapwa. Binasbasan mo na po ang aming kapatid na siyang maghahayag ng iyong banal na kautusan. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Ating kaligtasan, unawayan ang dibdib. Ihayag na may kagalakan ang mga naiyakuan. Magsinawit ng papupuri sa pag-ibig ng Ama. Iinay tuntunan niya ang Panginoon Yahushua. Mga kapatid, tayo po ay muli na binigyan ng Diyos ng pagkakataong gaya ngayon para tayo po ay magsagawa ng pag-aaral ng mga salita niya kaugnay ng ating ginagawang pagsamba sa Kanya. Mga mahal na kapatid, sa mga nagdaang mga iba't ibang panahon ay mayroong isinasagawa ang mga tao na gawain na ang akala nila ito ay makadiyos. Ang iba naman ay kinikilala nila ito na parang tradisyon na lang. Ang tinutukoy natin ay ang pagkakasal. Ang pag-aasawa, kung tawagin ay church wedding or white wedding. Marami pong mga pastor at mga ministro at mga pare ang nangangasiwa ng pagkakasal na sa kanilang paniniwala
na ito ay kinikilala ng Panginoon Diyos. Pero sa banal na kasulatan po ay wala tayong mababasa na mga talata ng Biblia na ang propeta, mga pare, mga apostol, pastor, ministro, ay binigyan ng karapatan ng Diyos na magkasal, magpatibay, to solemnize ng pagkakasal. Ang totoo niyan, mga kapatid, pag binasa po ninyo mula sa aklat po ng Henesis, unang aklat ng Lumang Tipan hanggang sa pinakahuling aklat ng Bagong Tipan, na yan nga ay ang aklat ng Apokalipsis, wala ho tayong mababasa na ang taong ito, pare, pastor, ministro, at kung sino-sino pa man na mga mangangaral ay binigyan ng Diyos ng authority, divine authority, para mag-conduct o mga siwa ng tinatawag na pagkakasal. Kaya ating intindihin ito sa sentidong ang pagkakasal, mga kapatid, ang kasal o marriage, ayon sa Ingles, ay isang pampamilya at saka isang pangkultura na agreement o tipan sa pagitan ng lalaki at babaeng ikakasal kasama ng kanya-kanilang pamilya sa harap ng publiko o ng mga witnesses. Ang ganyang uri ng pag-aasawa, kinikilala ng Diyos yan sapagkat yan po'y nakabatay sa katwiran, nakabatay sa katotohanan, at hindi ho nakabatay sa isang ritual o isang ritual na isinasagawa ng mga mangangaral ng Ebanghelyo. Sila raw ang may karapatan at nagsasabing sa pamamagitan ng authority ko ay idinideklara ko kayo na mag-asawa. Talagang akala mo yun ay makadiyos na paraan eh. Kaya ating lilinawin yan, mga kapatid. Ayon po sa Biblia. Babasa tayo ng mga talata ngayon. Kailan po nag-umpisa yung pag-aasawa na yan? At sino ang nangasiwa niyan? Pakinggan po natin ang unang talata sa ating pag-aaral. Kaya pinatulog ni Yahuwah, ang Diyos, ang tao, ng mahimbing. At habang natutulog siya, kinuha ni Yahushua o ni Yahuwah ang isa sa mga tadyang ng lalaki at pinaghilom agad ang pinagkunan nito. Ang tadyang na kinuha ni Yahuwah o ng Diyos sa lalaki ay nilikha niyang babae at dinala niya sa lalaki. Yan po ang aklat ng Genesis, aklat na una, sa pinakaunang aklat yan sa Lumang Tipan. Diyan po ay mayroon tayong mababasa, tao na pinatulog ng Diyos. Walang iba kundi yan ay si Adan. Alam nyo, pagka ating inalam sa Ebreo, yung pinatulog ng Diyos, iyang si Adan. Ang katapat po niyan ay Tardemau. Tardemah. Tardemau. Na yan po ay isang divine coma o parang anesthesia na ginawa ng Diyos pagpapatulog kay Adan. Bakit? Ano layunin ng Diyos? Para wag niyang maramdaman ng sakit. Kinuha ng Diyos ngayon ang isa sa mga tadyang ng lalaki o ni Adan, pinaghilom agad at pinagkuhanan nito ang pinagkuhanan nito. Ganon kadali. Ganon ang ginawa ng Diyos eh. Inopera niya, kinuha ang isang tadyang, pinaghilom agad. At yung tadyang kinuha ng Diyos sa lalaki, nilikha niyang isang babae, dinala niya sa lalaki. At kung ating pangbabasahin sunod-sunod, ang ating mga, sabi nga, ang sunod na mga talata, ang sabi ay, kung babasahin niyo sa English, therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Kaya, yan ang umpisa. Yan po ang pinaka-una, pinaka-pundasyon, pinaka-pinagmulan ng pagkakasal. Diyos ang nangasiwa. Diyos ang nagpatibay. Sinong tututol dyan? Wala tayong pwedeng masabi dyan. Yan ang katotohanan at sino tayo para tutulan ng Panginoon Diyos. Hindi si Bel, kundi yan po ay pinangasiwaan mismo ng ating Panginoon Diyos. Siyempre pa, yan ang pinakaunang pagkakasal. Una yan sa panahon ng mga Israelita, panahon nila Moises, panahon nila Abraham,
panahon ng mga apostol. Di ho ba, mga kapatid? Yan ang tandaan natin. Ang Diyos ang nagpapatibay ng pagkakasal. God instituted the first marriage between man and a woman. Hindi po between man and man. Hindi po between woman and a woman. It is between man and a man. Adam and Eve. Di po ba, mga kapatid? Ngayon, sa lumang tipan, alamin natin, meron bang pare, propeta, na binigyan ng karapatan para magkasal? Aba, maghanap kayo, mga kapatid. Maghanap kayo ng mga talata sa Biblia sa lumang tipan kung meron. Kung meron kayong mababasa po at mga kaibigan namin nakikinig, pakitext po sa amin. Baka kami po ay nagkulang sa pagre-research o nagkamali. Di po ba? Kaya atin pong aalamin, mga kapatid, ayon po sa Biblia, na wala nga talagang propeta o mga saserdote noon na binigyan ng karapatang magkasal. O sige, basahin po natin itong talatang ito. Next slide. Ayan. Sa aklat ng Henesis pa rin. Naging asawa ni Abram si Sarai. Kasi dati Abram ang original na pangalan. Binago ng Diyos, pinalitan ng Abraham. Dati Sarai, ginawang Sara. At si Nahor ay naging asawa ni Milka. Ang ama ni Milka at ng kapatid niyang si Eska ay si Haran. Yung binasa po natin ay tungkol kay Abram at saka kay Sarah. Di ho ba? Kaya yan po ay pag-aasawa. No? At si Nahor, yan, naging asawa ni Abram si Sarah. Si Nahor naging asawa ni Milka. Mayroon bang nangasiwa po dyan, mga kapatid, na propeta? Mayroon bang nangasiwa o nag-conduct ng kanilang pag-aasawa na mga pare o libita? Wala. Wala kayong mababasa na may nangasiwa. Sa pag-aasawa ni Abram kay Sarah, maging si Nahor sa asawa niyang si Milka. Wala niyan. O ito pa. Ito pang katunayan. Next slide. 24. Ayan. Pagkatapos dinala ni Isaac si Rebeka sa toldang tinitirahan noon ng kanyang inang si Sarah. Naging asawa niya si Rebeka at mahal na mahal niya ito. Kaya naibsan ang kalungkutan ni Isaac na dulot ng pagkamatay ng kanyang ina. Sino naman ito? O ito naman po, itong si Isaac. Ano sabi po diyan? Dinala ni Isaac si Rebeka sa toldang tinitirahan noon ng kanyang inang si Sarah. Naging asawa niya si Rebeka at mahal na mahal niya ito. O, alam naman natin po, mga kapatid, na ito pong si Isaac, mga kapatid, ay anak ni kanginong anak si Isaac. Di ba si Abraham, Isaac, pagkatapos si Isaac, nagkaroon po ng anak na dalawa. Sino anak na dalawa? Itong si Isaac, o di si Jacob, at saka si Esau. Pero itong, kung paanong si Abraham, naging asawa niya si Sarah, maging itong si Isaac, naging asawa niya si Rebeka, walang nangasiwang propeta. Walang nangasiwang pare o saserdote. Wala tayong mababasang ganon. Eto pa, next slide. 29, 21. Ayan. Magkalipas ng 7 taon, sinabi ni Jacob kay Laban, ito naman ay si Jacob, anak ni Isaac. Natapos ng paglilingkod ko sa inyo. Yan ay parang form ng dowry, no? Na naglilingkod yung lalaki sa pamilya ng kanyang magiging asawa. Kaya ibigay niyo na sa akin si Raquel. Ito naman si Raquel at Jacob para magsama na kami. Hindi niya sinabing, kakausapin ko po ang libitang pare, kakausapin ko yung mga propeta, o isa sa mga propeta para makasama ko yung anak niyo. Maliwanag po ang nakasulat po dyan eh. Di natapos ng paglilingkod ko sa inyo. Kaya ibigay niyo na sa akin. Kaya kausap nitong si Jacob, tatay ni Raquel, pampamilya. Kaya ang pag-aasawa, pampamilya. Depende sa pamkultura. Kung ano yung kultura ng isang samahan, ay doon ibabatay nila ang pagsasama ng magiging mag-asawa. Eto, pumayag si Laban, kaya nagdaos siya ng handaan. Mayroon pang feast, mayroon pang handaan. Kaya normal yung paghahanda ng kainan pagdating sa kasalan. Pero dito,
itutuloy natin ang basa, wala pong namagitan na seremonya. Walang namagitang pare, libita, saserdote o propeta. Tuloy natin, kaya nagdaos siya ng handaan at inimbitahan niyang lahat ng tao sa lugar na yon. Eh, lahat ng tao inimbitahan eh. Siguro may kaya talaga ito, no? May kayang magpakain ng maraming tao. Kapagkat hindi mag-iimbita yun, kung hindi niya kayang pakainin ng lahat ng tao sa lugar nila. Pero kinagabihan, sa halip na si Raquel ang dalhin ni Laban kay Jacob, si Leah ang dinala niya. At sumiping si Jacob kay Leah. Ibinigay ni Laban kay Leah ang alipin niyang babae na si Silpa para maging alipin nito. Kinabukasan nalaman ni Jacob na si Leah pala ang kasiping niya. Kaya pinuntahan niya si Laban at sinabi, bakit ginawa mo ito sa akin? Naglingkod ako sa iyo para mapangasawa ko si Raquel. Ngayon, bakit niloko mo ako? Sumagot si Laban. Hindi kaugalian dito. At pag sinabing kaugalian, kultura. Hindi kaugalian dito sa aming lugar na maunang makapag-asawa ang nakababatang kapatid kaysa nakatatandang kapatid. Hintay mo lamang na matapos ang isang linggong pagdiriwang ng inyong kasal at ibibigay ko agad sa iyo si Raquel. Yan ay kung muli kang maglilingkod ng 7 taong pa. Pumayag si Jacob na sa sinabi ni Laban. Pagkatapos ng isang linggo na pagdiriwang ng kasal nila ni Leah, ibinigay ni Laban kay Jacob si Raquel. Nakita ninyo? Kaya ang pagkakasal noon, ang panahon nitong mga, sabi nga, mga patriarka, mga patriarchs, katulad ni Jacob, Abraham, Isaac, Jacob. Ito namang si Jacob, mga kapatid, mapapansin ninyo na nagkaroon siya ng pagsisilbi sa pamilya nitong mapapangasawa niyang si Raquel, si Laban, 7 taon, di ba? Para lang mapangasawa niya itong si Raquel. Kaso, noong gabi na, kinabihan, ang pinadala nitong si Laban ay yung pangalan niyang anak na si Leah. At nung kinaumagahan ng magising itong si Jacob, nalaman niya na yung kanyang kasiping, hindi si Raquel, kundi si Leah. Kinausap niya itong si Laban, yung magiging biyanan niya. Nilupat mo ko, niloko. Imbis ni si Raquel ba si Leah ang iyong pinadala at pinayagan mong sumiping sa akin. Ako na may sumiping sa paniniwalang si Raquel yon. Ang sagot namang ni Laban sa kanya, hindi kaugalian dito, kaya kaugalian, kultura. Hindi kaugalian dito sa aming lugar na maunang mag-asawa yung nakababata kaysa nakatatanda. Kaya ang sabi, sige, tapusin mo lang, sabi nitong si Laban kay Jacob, tapusin mo yung pagdiriwang ninyo at pagkaraan naman ng pagdiriwang na yan, ibibigay ko rin sa iyo yung gustong si Raquel. Lamang maglilingkod ka ng panibagong taon. Yan ang kultura ng pamilya. Kaya mapapansin ninyo, ang kasal o yung marriage po ay nakadepende sa kung ano ang kultura at ang involved ay yung lalaki at babaeng mag-aasawa at ang pamilya. Di po ba? Kaya yan po ang mga pruweba, mga biblical facts, mga katotohanan nakasulat sa Biblia na dapat nating isaalang-alang. At yan ang totoo Di ba? Ba't ka pahahawak ng Biblia? Kung ang susundin mo naman ay tradisyon, maya-maya kasi tradisyon yung mga may wedding ring, merong abay, merong flower girl, kung ano-ano pang mga seremonya. Alam niyo, traditional po yan hindi biblical yan Hindi biblical yan. Kala ko ba tayo biblical? Kung tayo maging biblical, yan ang sistema, itong ating pinag-aaralan ngayon. Puntahan naman natin ang nangyari kay Boaz at kay Ruth. May namagitan ba na libita o propeta para sila'y magsama? Next slide. Ito nakasulat. Sinabi ni Boaz sa mga tagapamahala ng bayan at sa lahat ng tao roon, mga saksi kayo ngayong araw na bibilhin ko na kay Naomi ang lahat ng lupain ni Elimelech na minana kina Kilyon at Malon. At bukod pa rito, pakakasalan ko si Ruth na Moabita na byuda ni Malon para kapag nagkaanak kami, mananatili yung lupain ni Malon sa kanyang pamilya at hindi mawawala ang lahi niya sa kanyang mga kababayan. Saksi nga kayo sa araw na ito, mga witnesses,
Kaya sa kasal, noong unang panahon, sa Old Testament, may mga witnesses din po eh. Hindi po ba? Sumagot, pero walang nangangasiwa na pare, ministro, pastor, na sa pamamagitan ng kapangyarihan na vested on me, I proclaim you, husband and wife. Walang ganun eh. Wala kayong mababasang ganun. May nabasa ba tayo? Wala eh. Ito nakasulat. Sumagot ang mga tagapamahala ng bayan at ng lahat ng tao roon sa pintuan. Oo, mga saksi nga kami. Naway magiging asawa mo, naway ang magiging asawa mo'y gawin ni Yahuwah na katulad ni Raquel at Leah na nagkaanak na mga naging mamamayan ng Israel. Naway maging mayamang ka sa Efrata at maging tanyag sa Bethlehem. Yan ay mga blessings. Nawa, maging mayamang ka. Kaya may mga witnesses katulad ng naging asawa nitong si Boaz. Diniklara niya sa tagapamahala ng bayan eh. Sa lahat ng taong taga roon, ang sabi niya, magiging saksi kayo ng kanyang magiging asawa ay si Ruth na isang Moabita. Kaya, mga kapatid, pampamilya, depende sa kultura, may mga saksi din, at mayroon ding mga wishes. Sana maging mayaman kayo na magiging mag-asawa. Kaya yan po, mga kapatid, ay ilan lang sa mga katotohanan na ating binasa na sa Old Testament, wala pong prophet, wala pong saserdote na Levita ang nangangasiwa para maikasal ang lalaki at babae. Hindi ho lalaki sa lalaki, hindi ho babae sa babae, kundi lalaki at babae. Ano pa pong pruweba, mga kapatid? Eto pa, dagdagan pa natin. Deuteronomio 22, 28, 29. Next slide. Kung nahuli ang isang lalaki na pinagsamantalahan ng isang dalaga na walang nobyo, magbabayad ang lalaki ng 50 pirasong pilak sa ama ng babae. Dapat niyang pakasalan ng babae dahil kinuha niya ang kanyang pagkababae at hindi niya ito dapat hiwalayan habang siya'y nabubuhay. O ano pang pruweba? Ito naman ay isang pangyayari, no? Na sabi nga ay disgrasya ito. Nahuli ang isang lalaki na pinagsamantala ng isang dalaga na walang nobyo. Makatid ito'y berhen. Walang nobyo. Nahuli yung lalaki, abay, kanyang nirape itong babaeng walang nobyo. Ang sabi ng Biblia, magbabayad yung lalaking yon ng 50 pirasong pilak. Kanino? Sa ama ng babaeng ginahasa niya. At hindi lang yon, sabi ng Biblia, dapat niyang pakasalan ng babae. Bakit? Dahil kinuha niya ang kanyang pagkababae. Kinuha niya ang virginity ng babae. At hindi niya ito dapat hiwalayan habang siya'y nabubuhay. Yan. Hindi na kailangan po na ipaliwanag yan sapagkat yan ay napakaliwanag na. Inuulit natin kung ganon, ang kasal sa Old Testament ay palaging yan po ay gawaing pampamilya at nakabatay sa kultura ng kung anong tribo o anong samahan na andoon ka. Hindi po ba? Involved ang babae at lalaki, kasama ang pamilya, kasama ang mga witnesses, at mayroon ding mga kainan. Walang templo na binabanggit na doon sila ikinasal. Walang altar na doon sila binabanggit na ikinasal. Walang pare, ministro, pastor ang siyang nangasiwa sa pagitan ng mga ikakasal. Mga kapatid, maging sa Genesis, I just want to quote this po. Sa Genesis 34:8 down to 12, Shechem asked for Dinah's hand through his father Hamor to Jacob and his sons. Hiniling ang magiging asawa sa mga magulang. Di ba? Sa 1 Samuel 18:25 down to 27, David paid a dowry bride price to King Saul to marry Michal. Kasi itong si Haring Saul nagkaroon ng anak ng pangalay Michal. Alam naman natin, hindi nagtagal itong si Saul sa pagiging hari. Tinakasan ng Panginoon Diyos sapagkat siya hari. Sa umpisa may patnubay ng Espiritu Santo. Pero nung magtagal, lumihis dun sa kalooban ng Diyos eh. Di ho ba? Pero nang wala na siyang Espiritu, naghahari pa rin siya. Pero ang kanyang paraan ng paghahari, hindi na makadiyos. Parang walang iniwan yan sa mga ibang reliyon o iglesia na yung kanilang namumuno pa rin pero wala nang patnubay ng Espiritu Santo. Pero hindi yan ang tema natin.
ang ating tema ay ito. Ano ginawa ni David para maging asawa niya si Michal na isa sa mga anak nitong si Saul? Nagbigay siya ng dowry. Pero ang kinausap, yung ama ni Michal. Walang iba kundi si Saul. Ngayon, tapos na tayo muna sa Old Testament. Kumusta kaya sa Bagong Tipan? Sa Bagong Tipan kaya, kailangang mayroong apostol, mayroong pastor, may ministro na siyang mangangasiwa ng seremonya para ikasal ang lalaki at babae? Basahin natin ito. Next slide. Ito nakasulat. Ayan. Okay? O ito pa. Karagdagan ito, mga kapatid. Ha? Pagdating sa dowry, ito. Babasahin natin bago natin puntahan itong nakasulat po sa 1. Kung linlangin ng isang lalaki ang dalagang malapit ng ikasal. Pag sinabing linlangin, dinaya, no? Kanyang binola sa isang terminong madaling intindihan. At sumiping siya sa kanya, dapat magbayad ang lalaki sa pamilya ng dalaga ng dote at magiging asawa niya ang dalaga. Ganun pala sistema noon, mga kapatid. Magbabayad ang lalaki sa pamilya ng dalaga ng dote para maging asawa niya yung dalaga na anak noong magulang. Kung hindi pumayag ang ama ng dalaga na ibigay ang kanyang anak na maging asawa ng nasabing lalaki, magbabayad pa rin ang lalaki ng dote. Nako, ganun pala yun. Kung hindi papayag yung ama ng dalaga na ibigay yung anak niya para maging asawa ng lalaki, yung lalaking yon na gustong maging asawa niya yung anak na babae ng lalaki, nung ama ng babae, magbabayad pa rin ng dote. Hindi ba parang unfair? Di ba, mga kapatid? Hindi pala magiging asawa, ba't pa ako magbabayad ng dote? Ngayon, mga kapatid, puntahan po natin sa Bagong Tipan. Yan ay mga karagdagang kaalaman lang, mga side note. Ito, next slide. Puntahan natin. Sa Bagong Tipan kaya, ano sabi? Pagkalipas ng 2 araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Kana na sakop ng Galilea. Aba, may kasalan po. Kasalan yan. Naroon ang ina ni Yahushua. Inimbita rin si Yahushua. Alam niyo, pagkakasalan, nag-iimbita. Katulad sa Old Testament, nagbinasa natin. Tagapamahala, lahat ng tao sa lugar. May inimbitahan ng Kristo si Yahushua at ang mga tagasunod niya. Inimbitahan yon sa kasal. Nang maubos ang alak sa handaan, sinabi ng ina ni Yahushua sa kanya, naubusan sila ng alak. Sumagot si Yahushua, babae. Tandaan natin yung salitang babae, katumbas po niyan ay pagalang sa panahon ng Panginoon ni Yahushua. Mem, ang katumbas yan, mother sa ibang salin. Mem, paggalang. Huwag po ninyo akong, ayan ang katunayan may paggalang, huwag po ninyo akong pangunahan. Kasi ginagamit ng mga ibang relihiyon ito para sabihin na kung iyong ititiwalag ang nanay mo at huwag mo siyang batiin, huwag mo siyang isama doon sa kasal ng anak mo at ang kasal ng anak mo dinaos sa ibang bansa para huwag makasama ang nanay mo. Ito isa sa mga pinagbabatayan nila. Ang Kristong wika, tinawag yung nanay niyang babae. Alam naman niyang nanay niya ay si Maria. Dapat tinawag yung nanay Maria. Tinawag niya babae. Mga kapatid, yan ay paggalang. Magbasa kayo. Tingnan niyo sa ibang salin ng Biblia. Ma'am, mother. At saka ang sabi, wag po, may paggalang. Hindi ito dapat pagbatayan para sabihin, legal ang ginawa ng isang leader ng isang relihiyon, ni iglesia na chairman, ang pagtitiwalag na kailang Santa Cena na sila, ni hindi man lang niya hinanap ang nanay niya para kausapin sa pagtanda ng nanay niyang sakitin na. Hindi batayan yan. Ang ginawa ng Kristo ay paggalang. Ibig lang sabihin, masinunod niya ang kalooban ng Ama. Hindi pa panahon yon para gawin ng Panginoong Yahushua ang isang himala. Yan ang unang himala na ginawa ng Kristo nang siya po ay mga ngaral na ng Ebanghelyo. Yan ang first miracle. Hindi yan ang first wedding na kanyang pinangasiwaan. Tuloy natin. Hindi pa po dumarating ang panahon, sabi niya, ng panahon ko. Ibig sabihin, panahon na galing, na yan ay pasya ng Diyos, nagagawa na siya ng himala. Siyempre, tinimbang niya. Alam naman niyang isinugo siya ng Ama o ng Diyos na si Yahuwah. Ang nanay niyang si Maria, hindi hihigit sa gusto ng Diyos na si Yahuwah. Kaya ang sabi niya, hindi pa po dumarating ang panahon ko. Sinabi ng ina ni Yahuwah sa mga katulong, sundin niyo ang anumang iutos niya.
Nakita niyo ang ginawa nitong nanay niya? Sundin niyo anumang iniutos niya. May 6 na tapayan doon na ginagamit ng mga Hudyo sa ritual nilang paghuhugas. Kaya mga Hudyo, marami ding ritual. Pag sinabing ritual, hindi biblical. Di ba? Ritual lang, kinaugalian, traditional part ng kultura. Ang bawat tapayan ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon ng tubig. Sinabi ni Yahushua sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at pinunungan nila ang mga ito. Pagkatapos, sinabi ni Yahushua sa kanila, sumalo kayo at dalhin sa namamahala ng handaan. Sumalok nga sila at dinala sa namamahala. Tinakpan ng namamahala ang tubig na naging alak. Yan ang maunang himala. Tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang alak. Pero alam ito ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya ipinatawag niyang lalaking ikinasal at sinabi, karaniwan ang pinakamainam na alak muna ang inihahanda. At kapag marami nang nainom ang mga tao, saka naman inilalabas ang ordinaryong alak. Pero iba ka. Dahil ngayon mo lang inilabas ang espesyal na alak. Ang nangyaring ito sa Kana, Galilea, ay ang unang himala na ginawa ni Yahushua. Sa ginawa niyang ito, ipinakita niyang kanyang kapangyarihan na sumampalataya sa kanya ang mga tagasunod niya. Ayan, bagong tipan yan. Kana sa Galilea, inanyayahan si Yahushua, nandoon din ang mga alagad niya, naroon din ang kanyang nanay ni si Maria. Sa pagkakasal na yan, tanong, sino nagkasal? Wala tayong mababasa kung sino nagkasal. Kung ang pagkakasal ay dapat pangasiwaan ng saserdote, wala nang ibang dapat maunang mga siwa, kundi si Yahushua. Pero hindi, inimbitahan lang ang Panginoong Yahushua. Naging witness lang siya sa kasalan sa Galilea. At doon nga niya ginawa ang unang himala ng maubusan po ng alak, gumawa siya ng himala. Gawa ng Diyos po yun. Alak na galing sa tubig. Sige nga, meron ba kayong magagawang alak na mula sa tubig? Himala nga eh. Di ba? Kaya mga kapatid, kung paanong sa Old Testament ay walang nangangasiwang Levita, saserdote o mga pare, propeta sa kasalan, ganyan din sa panahon ng New Testament. Wala tayong mababasa na mayroong apostol na nangasiwa ng pag-aasawa nitong ikinasal sa Kana ng Galilea. Maging ang ating Panginoong Yahushua mismo, hindi siya nangasiwa. Sapagkat kung dapat mayroong mga siwa, walang ibang dapat mga siwa roon, kundi ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Maliwanag yan. Kaya mga kapatid, guest lang ang Kristo. He was invited as a guest. Isa sa mga guest. Not as an officiating minister. O kaya apostol na si Pablo, kung sino pa man, o apostol na si Juan, Pedro, kung sino pa man. Walang ganun. Kaya, alam nyo, mamaya malalaman natin ba't nagkaroon ng mga ring bearer pa yan, flower girl, meron pang abay. Paano napunta sa ganon, mga kapatid? Di ho ba? Ngayon, etong tanong natin, sino po ang mayroong karapatan pagdating sa pag-aasawa? Sapagkat hindi pangangasiwaan niya ng pastor, ministro, apostol, propeta, levita. Eto, basahin natin. Next slide. Sa aklat ng Henesis. Yan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalaway magiging isa. Ngayon, tungkol naman sa mga magkasintahan, kung sa palagay ng lalaki hindi tama ang kinikilos niya sa kanyang nobya dahil sa pagnanasa, at sa palagay niya dapat na silang magpakasal, mas mabuti ngang magpakasal na sila. Hindi ito kasalanan. Ngunit kung magpasyang lalaki o nagpasyang lalaki na hindi na lang niya pakakasalan ng kanyang nobya at hindi na lang siya mag-aasawa dahil kaya naman niyang magpigil sa sarili, mabuti rin ang kanyang ginagawa. Kaya mabuti kung mag-asawa siya, ngunit mas mabuti kung hindi. Sa Henesis, iiwan ng lalaki at babae ang kanyang magulang at silang dalawa magsasama. Magiging isa na lang sila. Kaya ang may authority, pagdating sa pag-aasawa, yung lalaki at babae. Silang magdi-decide eh. Hindi ho ba? Pero kailangan din ang consent ng kanilang parents. Hindi ho ba? At tingnan ninyo, ang babae, pagka siya po ay dalaga pa,
ang dala-dala niyang apelyido, kung ano apelyido ng tatay niya. Pero pagka siya'y kasal na, yung apelyido ng tatay niya, mapapalitan ng apelyido ng asawa niya. Kaya silang dalawa sa harap ng Diyos ay iisa na. Di po ba? Kaya ang sabi naman ni Pablo ay maliwanag kung tungkol naman sa mga nagmagkasintahan. Kung sa palagay ng lalaki, hindi tama ang ikinikilos ng kanyang nobya dahil sa pagnanasa, at sa palagay niya dapat na silang magpakasal, mas mabuti ngang magpakasal na sila. Hindi ito kasalanan. Kasi lahat tayo may pagnanasa eh. Hindi ho ba? Yung pagnanasang yan, sa lalaki at babae, hindi pagnanasa ng lalaki sa lalaki. Hindi pagnanasa ng babae sa babae. Kundi pagnanasa ng lalaki sa ano? Sa babae. Opposite sex. Di ba? Dapat ako dahil sa pagnanasang yon, baka magkasala lang, magpakasal na lang. Pero ngunit kung nagpasyang lalaki na hindi na lang niya pakakasalan ang kanyang nobya at hindi na lang siya mag-asawa dahil kaya naman niyang magpigil sa sarili, ibig sabihin, kaya naman niyang magkaroon ng self-control na ang kanyang pagnanasa ay huwag maging kasalanan, mabuti rin ang kanyang ginagawa. Kaya mabuti kung mag-asawa siya, ngunit mas mabuti kung hindi. Hindi na kailangan paliwanag yan. Maliwanag na eh. Di ho ba mga kapatid? Kaya, ang may authority yung lalaki at babae. Nasa edad na sila eh. Kaya yung mga nagpupuntahan doon sa court of law, sa court, ay mga adult na po yun eh. Di ho ba? Sila ay humihingi ng permiso. Walang pastor na nangangasiwa sa isang seremonyang napakahaba minsan. Di ho ba? Kaya ang role ng mga parents po sa pag-aasawa ay magpayo, magbigay ng consent sa kanyang anak, na babae kung yung anak niya ay babae, at sa panig naman ng lalaki, yung magulang ng lalaki, magbibigay ng consent o payo doon sa kanyang magiging manugang at sa anak niya na ikakasal. Mga kapatid, ano pang karagdagang kaalaman ayon naman kay Apostol Pablo pagdating sa pag-aasawa? Next slide. Ito nakasulat. Igalang niyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. Ginaginhawak at hahaba ang buhay mo rito. Ayan. Kailangan igalang din ang ang magulang. Ano ibig sabihin? Buhay ang nanay, tatay mo, mag-aasawa ka kahit nasa edad ka na. Aba, igalang mo naman nanay, tatay mo. Sa paanong paraan? Nanay, mag-aasawa na po ako, tatay. Ay, salamat naman anak at ipinaalam mo. Kung hindi naman niya ang gagawin ng nanay at tatay, siyempre, ay aalamin kung sino maging asawa. Siguro magpapayo sa anak. Di ba? Kaya huwag kalimutan ng ama, ng anak, ibig kong sabihin, na mag-aasawa ang tatay at nanay niya. Kaso may mga anak minsan na ang bagamat may karapatan yung lola na dumalo sa kasal ng anak niya. Aba, para huwag makadalo yung ina, sapagkat ayaw niya doon sa ina niya, ay kinasal doon sa ibang bansa. Lapastangan na anak ito. Lapastangang anak sa kanyang ina, sapagkat kasal ng apo, ayaw padaluhin yung lola. At saka yung ibang mga kapatid pa niya. Tapos, bali ba, kung mas matama pa ron, kung leader ka ng relihiyon, anong klase kang leader? Di ba? Hahawak-hawak ka ng Biblia. Hindi mo naman sinusunod. Di ba mga kapatid? Ngayon, eto. Sa Old Testament, walang namamagitang Levita, walang namamagitang mga propeta para sa kasalan, walang Kristong namamagitan sa kasalan, mga apostol. Pero tanong, ba't nagkaroon yan ngayon sa panahon natin? Basahin natin ito. Next slide. Let us read. To what extent can the history of the church, marriages, and why to wedding be traced? Nelson University, many phases of marriage. One thing we can all probably agree on, I will repeat this. One thing we can all probably agree on is that there's a lot of disagreement about what properly constitutes a marriage. Maraming pagtatalo, hindi pagkakaintindihan. Pagdating pala dyan sa kung ano yung paraan ng pagkakasal o yung kasal. Although it's clear that God instituted marriage, alam nila kasi nagbabasa ng Biblia din itong mga iba't ibang mga nagsipag-aral di ho ba?
ang Diyos ang nangasiwa sa unang kasal ni Adan at Eva. In the beginning, there have been differing views about whether wedding are primarily religious or secular events. Oh, kaya merong iba't ibang pananaw tungkol sa kasal na maaring ito ay pangrelihiyon o kaya ay panglupa lang. For much of the early Christian era, the church stayed out of weddings and let the state handle the union of men and women. Sa unang panahon ng Kristyanismo, ang simbahan ay hindi nakikialam pagdating sa kasalan. Hinahayaan nila yan at ipinaubaya sa estado, sa gobyerno, para ang dalawang nilalang, lalaki at babae, ay maging isa. Finally, sometime after 800 AD, the church began to perform weddings, and a few centuries later, the Catholic Church made marriage one of the sacraments. Ayan, mapapansin ninyo. Finally, sometime after 800 AD, sinong huling apostol ang namatay? Si Apostol Juan sa pulo ng Patmos. Humigit kumulang 95 to 100 AD. About 7 years after the death of the last apostle, itong Katolisismo, abay ginawang opisyal na bahagi ng sakramento yung pagkakasal o kasalan. Ano ibig sabihin? Hindi divine authority coming from God. Yan ay human authority, human declaration, human pronouncement na maging bahagi ng sakramento yung pagkakasal. Walang pakialam dyan ng mga apostol. Walang alam dyan ng Panginoong Yahusya. Pagdating dyan sa ginawa nila na ginawang bahagi ng sakramento ng Katolisismo 7 years after mamatay ang uling apostol. Catholic and Protestants' differences in their view of marriage became clear from the beginning of the Reformation. Katoliko ang nagpatibay niyan, patay ng matagal ang mga apostol, bumangon ng reformasyon. Yan ang protestantismo. Nagkaroon sila ng iba't ibang pananaw pagdating po sa kasalan, na yan po ang wika ay kanilang pinagtatalunan. Catholics had long seen marriage as somewhat less godly than singleness. So para sa Katoliko, yung pananaw nila diyan sa kasalan ay sabi nga less godly. Ay biglang sabihin po ay hindi banal na bagay. Kaysa pagiging isa o pagiging solo o binata't dalaga. Di ba? O ituloy natin ang basa. And during the Middle Ages, it is estimated that 40% or more of men and women remained single. Ba? Nung pong Middle Ages, nung panahon na yon, more or less, 40% or more pa na mga lalaki at babae na malaging dalaga at binata. Either for spiritual reasons or economic necessity. Maring sa anumang dahilan, maring spiritual, o kaya naman ay dahil sa pang-ekonomiyang pangangailangan. Martin Luther, however, held the view that marriage was the normal, proper condition of men and women, and it became almost universal among his followers and other groups of Protestants. Ayan, yan ang dahilan. Wala sa Old Testament na nangangasiwa ng kasalan na propeta at Levita maging sa panahon ng bagong tipan. Hindi nangasiwa si Yahusya maging ang mga apostol. Ngunit bakit nagkaroon niyang seremonya, naging sakramento ang kasalan? Gawa ng pare. Gawa ng mga protestante. Di ba? Maliwanag po yan, mga kapatid. Hindi natin inimbento yan. Binasa ho natin. Yan ang kasaysayan. Ito pa sa Wikipedia, may tinatawag po na white wedding, di ba? Ito, next slide. Wikipedia ito tayo, puntahan natin to. A white wedding is a traditional formal or semi-formal wedding originating in Great Britain. The term originates from the white color of the wedding dress, popularized by Victorian-era elites after Queen Victoria wore a white lace dress at her 1840 wedding to Prince Albert. Ayan. Kaya yan po maliwanag kung bakit nagkaroon ng ceremonial na pagkakasal ay hindi biblical yan, hindi divinely authorized by God, yan ay humanly
human authorization coming from the priest at saka mga pastor protestante. Di ba? Yung church wedding na yan, inimbento yan ng Roman Catholicism. Yan, 800, nag-umpisa yan. O, humigit kumulang, di po ba? Yung white wedding naman, gaya ng ating nabasa, ay pinasikat yan sa Europa, especially after the Queen Victoria's marriage in 1840. Nabasa natin yan. Yung traditional wedding, a term African used to describe their cultural marriage, but the Bible simply calls it a wedding feast. Kaya sa Biblia po, mga kapatid, mayroon lang isang wedding na ang nangasiwa ay ang Diyos. Wala pong dapat mangasiwang pare. Yan ay usapang pampamilya, usapan na yan po ay between yung lalaki at babae ikakasal. At kung may mga witnesses pa, yan po ang involved pagdating sa pagkakasal. Mga kapatid, paano ipinakita ng Biblia ang isang symbolical na paraan ng wedding at kailan ito mangyayari? Next slide. Ganito po ang ating mababasa. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito, parabola. May isang hari na naghanda ng salo-salo para sa kasal ng anak niyang lalaki. Ang paghahari ng Diyos, the kingdom of heaven, may be compared to a king who made a wedding feast. A wedding feast for his son. Ay, ang parabolang ito ay naglalarawan sa isang hari, na yan ay si Yahuwah, na nag-aanyaya sa mga tao sa kaligtasan o salo-salo. Kasi kung alin yung salo-salo na yan, malalaman natin mamaya, yan ay sa dako ng kaligtasan, sa kasal ng kanyang anak. Ang anak niya ay walang iba, kundi si Yahushua. Marami siyang inanyayaan, pero kukunti lang pinili. Kaya diyan po sa binasa natin, mga kapatid, ang tinutukoy diyan na anak na hari ay si Yahuwah. Ang tinutukoy diyan sa parabola na anak ay ang Panginoong Yahushua. Tuloy natin ngayon sa pahayag. Magalak tayo at magsaya, purihin natin siya sapagkat dumating ng oras ng kasal ng tupa at nakahanda na ang kanyang nobya. Pinagsuot niya ng damit na malinis, makinang at puting-puti. Ang ibig sabihin ng puting damit ay ang mabubuting gawa ng mga pinabanal ng Diyos. Kaya, yang Mateo 22:2 at ang pahayag 19:7-8 ay yan po ay magkasama. Ang tinutukoy diyan na kasalan ay ang Ecclesia nobya at ang Yahushua nobyo. Yan ang anak na lalaki nung hari. Saan ang kasalan? Doon sa kaharian ng Diyos. Kailan po yan? Sa araw ng rapture, doon sila ikakasal. Kaya symbolically, ang Diyos ang mag-i-institute niyan. Kung paano siyang nag-institute ng unang kasalan, Adan at Eva, ang Diyos din ang mag-i-institute ng huling kasalan ng Ecclesia at ng nobyo na walang iba kundi si Yahushua. Kaya mga kapatid, ano ang papel ng mga namumuno sa kasal, ng mga namumuno sa isang lugar na mayroong ikinakasal? Katulad ng halimbawa, mayroon dong mga leader ng relihiyon, leader ng kung tawagin ay mga elders. Ito, nabasahin natin ito mga kapatid. Next slide, sa root. Ito, sumagot ang mga tagapamahala ng bayan at ang lahat ng tao roon sa pintuan. Oo, mga saksi nga kami. Naway magiging asawa mo ay gawin, ang magiging asawa mo ay gawin ni Yahuwah na katulad ni Raquel at Leah na nagkaanak ng mga naging mamamayan ng Israel. Naway maging mayamang ka sa Efraim. Itong binasa na natin kanina ito. Inuulit lang natin sapagkat ang sabi, sumagot ang mga tagapamahala ng bayan, namumuno at ang lahat ng tao roon sa pintuan. Oo, mga saksi kami. Saksi. Saksi. Ang Kristo, naging saksi sa kasalan ng Kana ng Galilea. Hindi siya nangasiwa. Maging ang mga ibang mga apostol. Di ho ba, mga kapatid? Kaya, kung ang tradisyon na yan po ang seremonyal na pagkakasal sa simbahan, sa kapilya, sa kung saan-saang lugar nila isinasagawa, yan ay tradisyon, aral at utos ng tao. Hindi biblical.
Hindi divinely guided by God. Hindi ba divinely instituted by God? Ang tanong po natin, ayon po sa Biblia, mga kapatid, may kabuluhan ba yan? Ito, basahin natin. Next slide. 59. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin sapagkat ang mga itinuturo nila ay mga utos lang ng tao. Katulad po ng isinasagawang kasalan na yan. Inimbento lang yan ng Katoliko at ng mga Protestante. Dumami ang mga relihiyon. Gaya-gaya, putumaya. Ginaya ng iglesia ni chairman. Pinaganda pa nga eh. Walang naiwan yan sa Lord's Supper. Ang Lord's Supper, ang Kristo, hapunan yon. Kumuha ng tinapay, hawak niya ang tinapay. Ito ang wikay kanin ninyo, ito'y lumalarawan sa katawan ko. O kumuha ng saro na may katas na ubas, ito ay inumin nyo, lumalarawan sa dugo ko. Pagkatapos, kumawit sila ng isang awit at sila'y umalis na. Tapos na. O ay ang ginawa ng iglesia ni chairman, pinaganda eh. O, dinagdagan eh, para maging touching. Dinagdagan para sila, sabi nga, ay maging kaakit-akit at mabagbag ang kalooban. Sandali po muna mga kapatid. Pasensya na po kayo, mga mahal na kapatid. Kaya yan pong gawain na yan, mga kapatid, na yung ceremonial sa altar, sa simbahan, sa kapilya, yan po ay aral at utos na ng tao. Hindi po biblical po yan. Kaya pag ginamit natin yan sa pagsamba sa Panginoon Diyos, ang sabi ng Diyos, walang kabuluhan yan. Aral at utos na ng tao ang pinagbatayan nyo. Hindi ho ba? Masakit pakinggan, pero totoo po yan eh. Ako ikinasal sa kapilya. Di ba? Mga ikinasal tayo sa simbahan ng iba. Pero ano yan? Hindi biblical yan. Ang kasalan, inulit natin sa pagitan po yan ng lalaki at babae. Ikakasal, pagitan na sa patnubay ng kanilang mga magulang at mga witnesses. Maliwanag po yan, mga kapatid. Ayon kay Apostol Pablo, sino po ang inuutusan, igalang ang kasal. Next slide. Ito, dapat ninyong pahalagahan ng pag-aasawa at dapat ninyong iwasan ang pangangalo niya sapagkat hahatulan ng Diyos sa mga nangangalo niya at ang mga immoral. Kaya ang pagkakasal, pahalagahan. Lahat tayo, pahalagahan natin yan. Kaysa ikaw ay magkasala ng pangangalo niya, ay di magpakasal ka na. Hindi mo mapigil ang sarili mong pagnanasa, maghanap ka ng babae. At kung kayo magkasundo, mag-asawa kayo, magpakasal kayo. Yan ang nasa Biblia, mga kapatid. Yan po ang nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi natin pwedeng tutulan yan, mga kapatid. Ito, pagdating po sa ministro, pastor, pare, ano ang kanilang role? Ito, pakinggan natin. Ito sa konting mga talata pa. Mga kapatid, pagtyagan niyo't mahaba-haba ito eh. Next slide po. Ito nakasulat. Ngunit ikaw, Tito, ituro mo ang naaayon sa wastong aral. Ang mga nakatatandang lalaki, turuan mong maging mahinahon, marangal, marunong magpasya kung ano ang nararapat, at matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pagtitiis. Ganon din sa mga nakatatandang babae. Turuan mo silang mamuhay ng maayos bilang mga mananampalataya. Huwag silang mapanira sa kapwa at huwag maging mahilig sa alak. Dapat ay ituro nila ang mabuti upang maturuan nila ang mga nakababatang babae na mahalin ang kanilang asawa at anak. Marunong magpasya kung anong nararapat, malinis ang isipan, masipag sa tahanan, mabait, nagpapasakop sa asawa upang hindi mapintasan ang salita ng Diyos na ating itinuturo. Ganon din, hikayatin mo ang mga nakababatang lalaki at magpasya kung ano ang nararapat. Magpakita ka ng mabuting halimbawa sa lahat ng bagay, maging tapat ka at taus-puso sa iyong pagtuturo. Tiyakin mong tama ang iyong pananalita at walang maipipintas dito
upang ang mga sumasalungat sa ating mapahiya dahil wala silang masabing masama laban sa atin. Si Pablo nagsasalita, kausap niyo si Tito. Kaya ang papel ng mga ngaral, magturo paano ang tamang pag-aasawa, anong dapat sa babae, anong dapat sa lalaki. Yan ang dapat nating gawin. Huwag tayong papapel. Sa pamamagitan ng wika ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, dinideklara ko kayong mag-asawa. Isipin yung authority meron yun, mga kapatid. Hindi ba? Kaya maliwanag po, mga kapatid, sa ating pinag-aralang ito na ang ating pong pagdating sa pag-aasawa o kasal, yan po ay sa pagitan ng lalaki at babaeng kakasal, consent ng kanilang mga magulang, may mga saksi, ang mga leader ay guest lang kayo. Yan, balikan natin dyan. Diyan tayo bumalik sa tamang paraan na yan. At maaaring sa ngayon, dahil sa yun ay pinauso na nila, hihingi ng permit. Maaaring for legal purposes. Ayan na ngayon ang nangyayari. Pero pagdating sa biblical, talagang walang nangangasiwa ng pag-aasawa maliban sa Diyos. Yan ang authority na solamente Diyos lang ang makapagsasagawa po niyan, mga kapatid. Kaya ano ang mahigpit na babala na itinuro ng Biblia tungkol sa mga aral at mga gawain ng mga tao? Ito, pakinggan natin. Ito po ang nakasulat. 2:8. Mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang filosofiya. Mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo at hindi mula sa Kristo. Tradisyon Kasal pag hindi kayo kasal sa simbahan, hindi kayo kasal sa harap ng Diyos. Saan mo mababasa yan? Ano yan? Salit-saling sabi, tradisyon, mga filosofiya ng mga tao. Kaya ang sabi, mag-ingat kayo. Hindi aral ng Kristo yan. Alam natin, pag hindi aral ng Kristo, hindi aral ni Yahuwah yan. Di ba mga kapatid? Ano pahayag ng Panginoong Yahusya tungkol sa kasal? Ito, next slide. Sumagot si Yahusya, ang mga tao sa panahon ito'y nag-aasawa. Ngunit ang mga taong mamarapati ng Diyos na mabuhay muli sa panahong darating ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay dahil matutulad na sila sa mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos dahil muli silang binuhay. Kaya yan, maliwanag. Ang mga taong mamarapati ng Diyos na mabuhay muli sa panahong darating, resurrection, mag-aasawa pa ba? Hindi na. Bakit? Hindi na rin sila mamamatay Bakit? Matutulad na lang sila sa mga anghel. Kaya pagdating ng resurrection period o pagdating po ng rapture, pagdating doon sa langit, wala nang kasalan doon. Wala nang kasalan doon. Ano pa? Ito pa. Nakasulat sa Mateo 22:30. Ito nakasulat, mga kapatid. Sapagkat sa muling pagkabuhay, resurrection, hindi na sila mag-aasawa. Magiging katulad sila sa mga anghel sa langit. Nakita nyo? Kaya yung pag-aasawa, panglupa lang yan. Balibab, tradisyonal lang yan. Ginawa pa nito, mga parit, mga protestante, ginaya ng maraming reliyon. Ay nilagyan ng seremonya. Ayon, dinagdagan na nila. Nagdagdag ka, bawal magbawas, bawal magdagdag. Nagdagdag ka Pagdating sa ibang bagay, nagbawas ka naman ano ibig sabihin niyan? Nagdagdag at nagbawas, parehong hindi makakarating doon sa kaharian ng Diyos. Kaya dito, mag-asawa na kayo rito pagdating doon. Hindi na kayo pwede ron. Ano pa sabi? Next slide. Ito nakasulat. Ayan. Sa Marcos, ito, sapagkat sa muling pagkabuhay, wala nang pag-aasawa. Magiging tulad sila ng mga anghel sa langit. Ayun, inulit lang. Sa Ebanghelistang Lucas, Mateo, Marcos, iyan ay pahayag ng Panginoong Yahusya. Ano pa sabi ng Biblia? Ulitin natin ito. Next slide. Sa 20:34, ito pa nakasulat sa Biblia. Sumagot si Yahusya, ang mga tao sa panahong ito ay nag-aasawa. Sa panahong ito lang, panahon natin. Nag-aasawa ang mga tao sa panahon natin. Panglupa lang yan Sekular. Hindi po yan panglangit. Kaya ulit, ang pag-aasawa sa Old Testament, ang pag-aasawa sa New Testament ay sa pagitan ng lalaki at babaeng nagmamahalan with the consent ng kanilang mga magulang at ng mga saksi.
ang mga leader ng mga relihiyon, pwedeng maging guest, katulad ng ating Panginoong Yahusya at ng ibang mga apostol nung magkaroon ng kasalan sa kanan ng Galilea, pero walang nangasiwa. Ang nag-i-institute ng unang pag-aasawa ay ang Diyos na si Yahuwah sa pagitan ni Adan at Eva, at ang huling pagkakasal ay ang Ecclesia o Kedushim, na yan ang mga taong sumusunod kay Yahusya, at ang Yahusya pagdating po doon sa dakong kinaroroonan ng Diyos. Ang mag-asawa ay dapat na igalang ang isa't isa, pero sa paraan ng Diyos na makabiblia, hindi sa harap ng pare o pastor o ministro para lang kayo makasal. Hindi po. Bumalik tayo sa Bibliang paraan, sa biblical na paraan, at huwag sa tradisyonal na sabi ni Pablo, mag-ingat kayo sa mga filosofiya at tradisyon ng mga tao na hindi ayon sa utos ng Kristo. Nawa po, ang leksyong ito'y nakatulong sa atin para malaman natin ang ugat at ang pinaka-pundasyon ng tinatawag na divine marriage. Tumayo kayo at tayo po'y magpapasalamat sa Ama. Aming Ama, salamat po ng marami sa iyo. Kami po ay dinagdagan mo ng kaalaman. Hindi namin alam ito. Nang pagkakasal pala ay ikaw po ang siyang nanguna at siyang nangasiwa. Sa darating na panahon, meron ka pang ikakasal, ang iyong anak at ang Ecclesia. Pero ang kasalan dito sa lupa, yan po ay sekular, panglupa, pangmundo. Pero pagdating ng panahon, doon sa bayang banal, na may dalisay na ginto, ay wala ng pag-aasawa roon. Kaya itinuturo mo ito sa amin, sapagkat hindi naman ito itinuro sa institusyon at maging sa ibang samahang relihiyon ng mga tao, ay hindi naman ito itinuturo. Aming hinihiling sa iyo, salamat sa kaalamang ito, sapagkat kami po ay sumasampalataya na ito'y panahon ng restorasyon. Ibinabalik mo kami sa tamang paraan ng pagkilos, paggawa, at tamang paraan ng paglilingkod. Umaasa kami na sa pagitan ng mag-asawa, maghari ang iyong kalooban. Maghari ang paggalang sa isa't isa, ang pagdamay sa isa't isa, at ang pagmamahalan sa isa't isa, hanggang sa paghiwalayin ng kamatayan. Pero habang nabubuhay ang mag-asawa, dapat makita ang pagmamahal, ang pag-aaruga, lalo pagka may sakit na. Panginoon, hinihiling namin sa iyo na sana maging katulad kami ng aming Panginoong Yahusya, na dahil sa kanyang pagmamahal sa Ecclesia ay kanyang ibinuwis ang kanyang buhay. Ito ang kahayagan na dapat din kami, Panginoon, na magkaroon ng ganong isipan, pagdamay, pagmamahal sa aming mga pamilya, lalo na sa aming asawa. Pakitulungan mo po ang mga asawa naming mga may karamdaman. Ama, ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Ama na mawain. Sana ay gamutin mo po ang aming mga sakit. Lunasan pa sana kung loloobin mo, para lumawig pa ang buhay namin at sana'y makasama kaming buhay na sasalubong sa iyong bugtong na anak pagdating ng rapture o araw ng unang pagkabuhay na mag-uli. Buong-buo ang aming pag-aasang tinanggap mong aming panalangin. Kasama ka namin ngayon hanggang sa darating pang panahon. Sa ngalan po ng iyong anak, Yahushua HaMashiach. Amen. Purihin si Yahuwah sa Espiritu Banal. Ihayag ang kanyang kabutihan sa pangalan ni Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahusya, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pagkikipisan ng Espiritu Santo
Sinuwang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, visit our YouTube page for past videos that you can rewatch to gain a deeper understanding of the faith. At patuloy nating ipanalangin po ang lahat ng mga pinuno ng mga bansa, lahat ng mga nasa kapangyarihan, maging ang mga namumuno ng mga relihiyon na sana po ay kung ano yung totoo, kahit nakikinabang pa sila sa hindi totoo, iwan natin yon, yung totoo, yakapin natin para magkaroon pa sana ng kapayapaan, no? Para ang mga aral ng Diyos ay maipalagana pa sa apat na sulok ng lupa sa pamamagitan ng technology upang magkaroon pa ng pag-asa ang mga tao na malaman kung ano yung totoo. Ano? Umaasa ho kami na yan po'y maliwanag sa inyong lahat at nawa po ay basbasan tayo ng Ama sa ating pong patuloy na paglalakbay sa buhay na ito. Hanggang diyan po. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwa at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin mga labing ang iglesia. Ipagtanggol ang katwiran gamit ang sanat